Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating mahabaging Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mong nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak niyong lalaki upang gawing kawal. Ang ibang sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 50. Ang iba'y tatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawain mga kagamitan ng karwaheng pangdigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamaganda niyong bukirin, ubasan, taniman, at ng ulibo at pangangalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ay 10 bahagi na inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay ang kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamamagandang ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at ang inyong gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yon, idadaing niyo sa Panginoon ang inyong mga hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit anong gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat na ito ay sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila ay inaawitan ka. At pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siya'y sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yung hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad ka na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang skriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Kaya't sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Sa buhay po natin, meron din namang kahalagahan ang binabanggit nating mga patterns. Ito yung mga, ano bang Tagalog ng patterns? Ito yung mga parang sinusundan, halimbawa, yung mga mananahi, di ba meron silang pattern. Para yun ang susundan ng kanilang tabas. Ang mga engineer, mga architect, meron niyang parang pattern or model na sinusundan sa kanilang paglilikha
ng kanilang mga structures o struktura. Alam niyo po, sa seminaryo kung saan po ako na-assign, and I almost spend half of my life, or more than half of my life, nung ako'y seminarista, at ngayon isa sa mga formators sa seminary, mahalaga din po sa amin ang tinatawag naming patterns. Halimbawa, kung may nakikita po kami na mga seminarista or candidates for priesthood na nagmamanifest ng certain patterns, halimbawa, nababawasan at lagi siyang late sa mga spiritual exercises, sa morning prayer halimbawa, nagkakaroon ng pattern na bakit every Wednesday o every Tuesday ay wala ata siya. Ano ba nangyayari the night before? So these are the red flags na mga pattern at sinasabi namin, it has become a pattern na nagkaroon ng ganitong parang sinusundan at medyo nakakabahala ito. At doon namin nag-start ang communication. Minsan, alam mo natin that tayo mga tao, whether you are conscious or not, we follow certain psychological patterns. I think counselors and psychologists would agree with me that these are products of our past experiences, may it be traumatic or happy experiences, that we follow a certain kind of psychological pattern. However, yung ating ibanghelyo po ngayon ay parang walang pattern na sinusundan si Jesus. Our gospel today tells us the opposite. Parang walang nakikitang pattern sa ginagawang pagpapagaling ni Jesus at sa mga kababalaghan at milagrong ginagawa niya. Very, very quickly, isa-isahin natin yung mga nakaraang araw sapagkat, di ba, itong sineselebrate natin yung the week after the Epiphany, itong unang linggo ng karaniwang panahon, ay pinakita yung iba't ibang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos, yung kanyang manifestasyon, the Epiphany of Jesus as a healer, as a teacher, as a miracle worker. Lahat ng ito ay wala halos siyang pinakitang pattern. Halimbawa, nung Tuesday, we heard in the gospel yung pagpapaalis sa demonyo at pagpapagaling sa inaalihan nito. Jesus just used words, very powerful words. Sabi niya, umalis ka. Ganun lang. Umalis ka. Sabi ng mga tao, ano ito? This is a different kind of teaching. Teaching with authority. Sa bakit sumusunod sa kanya, pati mga demonyo. Pinapakita ni Jesus na meron siyang kakayanan na magbigay ng command even sa mga demonyo sa pamamagitan lamang ng salita. Last Wednesday, nang bumisita si Jesus sa bahay ng mother-in-law ni Peter, Jesus healed her. Pero medyo intimate. Jesus took her by the hand, hinawakan niya ito, pinatayo niya ito o pinaupo, he raised her up, and then he healed her from her fever. Medyo touchy ang naging paraan ng pagpapagaling. Kahapon, we heard Jesus healed the leper, isang taong may sakit na ketong. Ang ginawa ni Jesus, he stretched out his hand, sinawakan niya. And he touched him. Pinakita niya na hindi siya nandidiri at ang kanyang presensya ay magbibigay hindi lamang ng kagalingan sa physical illness ng tao, kundi he will restore his social status. Diba? Psychologically, he was asked, outcast. Sabi ni Jesus, sa paglapit niya at paghawak niya sa leper, ibinabalik niya ang kanyang dignidad bilang tao at bilang anak ng Diyos. Ngayon, in our gospel today, Jesus simply commanded the paralytic. Sinabihan niya lang ito, tumindig ka, kunin mo ang iyong higaan, at umalis ka. Pero bago yun, there's a very specific words na binanggit ni Jesus. Pinapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Ito yung kakaiba dito sa ginawang milagro ni Jesus. Because we know, especially in the ancient time,
Sa Israel, ang kasalanan ay kaakibat ito na nangyayari sa iyong buhay. Kaya pag ikaw ay may sakit, ikaw ay walang anak, hindi ka pinagpapala ng Diyos. At para bang sinalo mo na ang curse ng iyong ancestor. This time, sinabi ni Jesus, pinapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Jesus was so concerned about his spiritual healing more than the physical healing. Dahil sasabay ito. Lalo naging interesting ito ngayon dahil very detailed ang binigay ni Jesus sa kanyang healing ministry. Sa pagpapagaling ng paralitiko, sinabi niya, your sins are forgiven. At nagkaroon ng conversation sa mga skriba at sa mga pariseo. The experts of the law, the religious leaders. Sinasabi ni Jesus na hindi lamang ito pagpapagaling sa paralitiko, kundi pagpapagaling ito sa mga taong nakapaligid sa Kanya at nakikinig sa Kanya. Pagpapagaling at pagpapanumbalik ng tamang pananaw sa tao. Isang pananaw na hindi exclusive, isang pananaw na very, very inclusive. Binabanggit ito ngayon ni Pope Francis. In the spirit of synodality. Walang itinatakwil, pinakikinggan lahat, lahat may boses, lahat ay kailangan. At lahat ay may misyon. Now going back to the gospel, knowing their minds, sabi ni Jesus sa kanila, anong madali? Sabihin sa kanya na pinapatawad ang kasalanan o sabihin sa kanyang tumayo ka? Tumindig ka para makita nila na si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Now, alam natin kung anong naganap sa Ebanghelyo. Pero ito yung magandang pagnilayan natin. How do we appropriate the gospel today? Paano natin isasabuhay ito upang tayo ay maging mas makahulugan at mas napapanahon sa ating pagsunod kay Kristo? Ang hamon ng ating Ebanghelyo ngayon ay simple lang. Maging malikhain tayo sa paggawa ng kabutihan. If Jesus was so creative in His healing ministry, in His preaching ministry, by not following a certain pattern, tayo sana, looking for a pattern in our behavior of doing good is nothing compared to being creative in our attitude towards our Christian discipleship today. Anong ibig sabihin po nito? Bilang mga estudyante, bilang mga guro, bilang mga profesional, bilang media practitioner, bilang mga nanay na nasa bahay, bilang tatay, bilang mga nagtatrabaho, ordinary workers, managers, bosses, lahat tayo bilang mga pare at religyoso, we are called to be creative, to be malikhain sa ating pagsunod kay Kristo, sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, kung ang mga masasamang tao ay creative sa paggawa ng masama, creative sila, malikhain sila sa panloloko, online, di ba? Yung mga scammers, imagine, maraming naloloko dahil napakamalikhain sa pag-approach nila. Nakangiti yan, nakapustura yan. Di ba yung mga budol-budol? Kulang na lang, magkorbata yan para paniwalain ka. Kahit sa kanilang mga text message or mga pag-hack sa mga account, social media, nakakakuha yan. Nangungutang yan sa mga kaibigan mo, pero iba na pala ang nangungutang. Marami akong kilala na nai-scam because they were so creative. Kung sila nga nagagawa ito, ang hamon sa atin, mga kapanalig, ay maging malikhain tayo sa paggawa ng kabutihan. Maraming paraan yan. Marami ngayon, yung mga online preaching and online evangelization. Lumabas during the pandemic, even after pandemic, na pwede man palang makipag-connect through online counseling. Online, maraming lumabas ngayon na mga TikToks, mga Reels tungkol sa ating pananampalataya. There is no single pattern o no single particular system
in our everyday struggle with our life. Nasa atin po itong paghahanda at ang ating mga efforts to follow Jesus. We are challenged to find creative ways in our ordinary life and in our spiritual life. Magagawa lamang po natin ito kung patuloy nating hahamunin ang ating mga sarili araw-araw at mag-iisip tayo at gumagawa ng iba't ibang pamamaraan upang magampanan natin ang inihiling sa atin ng ating pagsunod kay Kristo. Panghuli namang po, I was so struck and touched by the attitude of the crowd. Napansin niyo po ba? Yung 4 na tao na tumulong sa paralitiko, they were so creative. Naging malikhain sila. Hindi sila makapasok. Unang-una, we are given a different description of the crowd. Imbis na nagtutulakan at naguunahan kay Jesus, yung 4. Teka, tulungan natin ito, mas nangangailangan ito. Hindi lang sila tumulong, kundi naging malikhain sa pagtulong. Binutas nila ang bubong at ibinaba dahan-dahan ng paralitiko sa harap mismo ni Jesus. Kapatid, meron ba tayong ganitong klaseng mga tao? Let us check kung sino ang mga sinasamahan natin. Yung mga kaibigan ba natin, nagdadala sa atin kay Jesus? O nagdadala sa atin sa masama? O balik rin natin. Tayo ba ang tipo ng taong katulad ng mga taong nagdala sa paralitiko kay Jesus? Nagdadala ba tayo ng mabuting balita sa ibang tao? O nagiging cause tayo ng kanilang pagkakasala? Mga kapanalig, hilingin natin ang biyayang ito na tayo mismo ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ibang tao. Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway taguyod natin lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad kundi kagalingan at pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinibigay mo sa amin at ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Nili namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagkalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay na
sarili mong pag-aalay na iyong inaalala habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at sa pagsugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, tila pagkait inuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit ang mga pinagdarasal po namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabayak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang sambayan ng pinubuklod ni Kristo, dumulog tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nagbigayin po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan sa lahat ng kabanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo at maging malikhain sa paglilingkod at paggawa ng kabutihan. Salamat sa Diyos.